Dahil stress si Micah ay napag-isipan niyang mag-unwind muna sa bar. Ilang araw na rin kasi siyang walang tigil sa pagtatrabaho bilang isang manager ng kumpanyang pinagtatrabahuan. Bilang reward sa kanyang sarili ay nagiinom siya. Sa pag-iinom lang din kasi na ilalabas ang mga pinagdadaanan niya at ang ilang balakid sa buhay na walang mapagsabihan. Kailan kaya ako mawawalan ng problema? Anya sa kanyang sarili. Nakaupo siya ngayon sa isang table na mag-isa. Ayos lang din naman sa kanya ang mag-isa siya. Kanina lang din ay nakapag-order na siya kaya hinihintay na lang niya iyong dumating. Ilang sandali lang ang lumipas ay may isang lalaki na lumapit sa kanya. Noong una ay hindi siya nag-entertain ng mga lalaki para kausapin niya. Pero ngayon na sobrang na-stress talaga siya, ay iniisip niyang maganda siguro na may kausap talaga siyang ibang tao. Ay, bati nito sa kanya. Malapad ang ngiting ipinukaw ito. How are you? Hello. Tugon niya dito. Ayos lang naman ako. May dalang bote ng beer ang lalaki. Pwede bang makiupo dito? Tanong nito. Sure. Simpleng sagot ni Micah pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi tumitig sa lalaki. Gwapo kasi ito. Ang suot nitong polo shirt ay kulay sky blue na talagang bagay na bagay dito. Ngayon lang ulit siya naka-appreciate ng kagwapuhan ng isang lalaki. Salamat. Sambit ito bago umupo. Kanina pa kasi ako walang makitang bakanting table. Kaya nang makita kita dito, nakiupo na lang ako. Ibinaling na lang din ni Micah ang kanyang mga mata sa mga nagsasayawan kapag kuwan. Ayaw naman niyang mapaghalataan na tinititigan niya ang lalaki. Baka isipin din ito na nangangailangan siya sa mga oras na yun. Ilang minuto lang ang lumipas ay lumapit na sa kanya ang waiter at inilagay sa harapan niya ang order niyang 3 bote ng beer. Here's your order, ma'am. Saan nito? Habang inaayos ng waiter sa lamesa ang beer, ay muli siyang napatingin sa lalaki. Nakatitig pala ito sa kanya. Hindi makontento si Micah kaya napatanong siya sa lalaki. What? Takang tanong niya. Kung makatitig ka sa akin ay para bang papatayin mo ko. Anya. Mabilis naman ang umiti ang lalaki. Natawa rin ito. Pamilyar ka kasi. Sagot nito. Parang nakita na kita dati pa. Patuloy ng lalaki. Nangunot naman ang noo ni Micah. Kinatitigan niya ang ilang features na mukha nito. Pero hindi niya mahagilap kung pamilyar din ba ito sa kanya. Ibinaling na lang niya ang kanyang atensyon sa mga beer na nasa harapan niya kaysa ang pagtuunan niyo ng pansin. Matapos niyang ubusin ang isang bote ay kinuha niya ang isa at minitbit iyon sa dance floor. Ito rin kasi ang gusto niya. Ayaw lang din naman niyang uminom lang. She wants to enjoy more. Sasayaw tayo. Yaya niya sa lalaki. Para naman hindi tayo mabore dito. Patuloy pa niya. Tumango naman ito. Sige ba, gusto ko rin na sumayaw eh. Tugon ito at sumunod sa kanya. Nang nasa dance floor na sila, ay hindi mapigil ni Micah ang kanyang sarili sa pagsayaw. Ang bitbit na bote na beer ay unti-unti niyang inubos habang kasayaw niya ang lalaki. Magaling ka palang sumayaw ah. Compliment nito. Kahit malakas ang musika ay narinig pa rin iyon ni Micah, kaya malakas siyang natawa. Habang nagsasayaw sila ng todo, ay ngayon lang naisip ni Micah na naging magaan ang kanyang pakikitungo sa lalaki. Ako pala si Franklin. Biglang sambit nito. Huminto muna si Micah. Ako naman si Micah. Sagot niya. Muli silang nagsayaw. Ngayon ay lumukob na talaga sa buong katawan ni Micah ang epekto ng alak. Sayaw lang tayo ng todo dito. Sabi niya pa. Lumagok si Franklin sa hawak nitong beer. Bigla ay hinawakan ni Micah ang kamay ni Franklin. Mismong ang lalaki ay nagulat sa kanyang ginawa. Pero bahala na. Lasing siya at hindi siya nahihiya. Inilagay niya sa bewang niya ang kamay nito. Inilagay din ni Micah ang kanyang kamay sa balikat ni Franklin. Lihim na natawa si Micah. Huwag kang mag-alala. Magsi-sweet dance lang tayo kahit jolly naman ang kanta.
Natatawang sabi ni Micah. Natawa din ng malakas si Franklin. Halos lasing na si Micah. Hindi niya na alam kung ano ang kanyang ginagawa. Huwag na lang din tayong huminto. Saad ni Franklin na mas lalong ikinatawa ni Micah ng malakas. Habang nagsasayaw si Franklin at ang nakita niyang si Micah, ay iniisip niyang mabuti kung saan niya nakilala noon si Micah. Alam niya kasing hindi ito ang unang pagkikita nilang dalawa. Pero hindi naman niya maalala kung saan ang una. Pero sure siya na nakita niya na ito at hindi lang sa isang simpleng pagkikita iyon. Mabilis na nalasing si Micah. Wala na sila sa dance floor. Bumalik sila sa table. Hindi alam ni Franklin kung ano ang kanyang gagawin sa babae. Hindi niya ito lubos na kilala. Inayos niya si Micah sa upuan at tinabihan niya ito. Kinatitigan niya ang maamo nitong muka. Sa kanyang pagtitig ay napamulat ng mata si Micah kaya mabilis niyang ibinaling sa ibang direksyon ng kanyang mga mata. Nahuli kita. Sambit nito sa lasing na boses. Bakit mo naman akong tinititigan? May gusto ka ba sa akin? Natawa lang si Micah. Ang hindi inaasahan ni Franklin ay ang pagbangon nito at paghalik nito sa kanya. Micah. Sambit niya sa pangalan nito na nanlalaki ang mga mata. Natigilan si Franklin. Hindi niya alam kung bakit ang halik ni Micah ay masarap sa kanyang pakiramdam. At hindi mawari kung bakit hinalikan siya nito. Hindi ito ang unang beses na nakahalik siya sa babae. Pero ito ang unang halik na hindi niya maintindihan. This is not good. Nagkusaring lumayo ang labi ni Micah sa kanya nang mapagsawaan nito ang labi niya. This is the unwind I like so much. Saan nito na parang hindi na maintindihan ni Franklin? This is so wrong. Hindi na lang sana ako nagpadala sa aking sarili. Saad niya, nagsisisi siyang tumugon sa halik ni Micah. But this is good. Tugon naman ni Micah na hindi nito alam kung ano ang ginagawa. Hindi pa rin makamove on si Franklin. Kaya dahil sa nangyari at hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman ay mabilis siyang tumayo. Iniwan niya sa bar si Micah na walang pag-aalinlangan. Isang linggo na ang lumipas ay hindi pa rin makalimutan ni Micah ang nangyari sa kanya sa bar na yun. Hanggang ngayon habang nagtatrabaho siya ay nakatatak pa rin sa isipan niya si Franklin. She did a very wrongful thing. Hinalikan niya ito na para bang matagal na niya itong kilala. Hindi lang niya talaga mapigilan ang kanyang sarili. Lasing siya ng mga oras na yun. Hindi niya makalimutan ang nangyari, pero pinagsisisihan niyang ginawa niya yun. This is a big mistake. Saad niya sa kanyang sarili. Hindi na sana kami magkita pa. Sambit niya ulit. Nahihiya kasi si Micah sa kanyang ginawa nung gabing yun. Habang busy siya sa kanyang trabaho, ay biglang nag-ingay ang speaker sa buong department nila. Lahat daw kasi ng employee ay ipapagather sa last floor ng building kung saan doon ginaganap ang annual meeting nilang lahat. Ano naman kaya ang gagawin natin? Nagtataka niyang tanong sa katrabaho niya. Wala rin akong balita eh. Sagot naman ito. Nag-ayos na lang si Micah ng kanyang mga gamit. Pumaroon na rin sila sa last floor ng kanilang building. Lahat ay nagtipon-tipon. Umupo kaagad siya sa nakita niyang upuan. Ilang sandali pa ay may mga tao na sa stage. Nag-announce ito ng kung ano-ano. Pero isa lang ang tumatak sa utak ni Micah, kundi ang pangalan ni Franklin. Madami namang pangalang Franklin ah. Giit niya sa sarili. Inisip din niya na nagkataon lang talaga na iyon ang kanyang narinig. Hinihintay lang din kasi nila na pumasok na ang kanilang bagong overall supervisor ng kumpanya. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagpalakpakan ng mga tao. Kaagad na hinanap ni Micah ang bago nilang overall supervisor sa stage. Hindi alam ni Micah kung ano ang dapat maramdaman niya na mga oras na iyon. Sa gitna ng stage ay ang lalaking nakilala niya sa bar. At ang lalaking hanggang ngayon ay gumugulo pa rin sa kanyang isipan. Kahit nakaupo naman siya ay nanghinginig ang kanyang mga tuhod. Para bang maiihi na siya sa kaba sa kanyang nadarama. Diyos ko po. Hindi makapaniwalang sambit ni Micah. Bakit dito pa siya nagtrabaho? Mahina niyang tanong na siyang hindi niya nagustuhan.
Lalo pa siyang nakaramdam ng kaba nang napako ang tingin ni Franklin sa kanyang direksyon. O baka nag-a-assume lang siya na sa kanya ito nakatingin. Pero para talagang sa kanya ito nakatingin. Hindi siya nagkakamali sa bagay na yun. Alam mo, Micah, may pagka-assuming ka rin eh. Giit niya sa kanyang sarili. Micah, sa tingin ko, nakatingin sa iyo ang bagong overall supervisor natin. At ibang-iba ang kanyang tingin. Wika ng kanyang katrabaho na akala niya ay hindi iyon ito napansin. Hindi naman siguro. Depensa niya. Pero yun yung pansin ko. Giit pa nito. Hindi na lang ulit siya sumagot. Sinalubong ni Micah ang tingin ni Franklin. Pero kalaunan ay hindi na ito nakatingin sa kanya. Tila naman nadismaya si Micah. Pero iginiit niya sa kanyang sarili na hindi siya mag-a-assume. Matapos na ipakilala pa ang ibang bagong empleyado sa kumpanya, ay nagsialisa na sila. Si Micah naman ay balisang-balisa. Naiihi rin siya. Nagmadali siyang bumalik sa kanilang department. Nang nasa kanyang table na siya ay napatitig na lang siya sa screen ng kanyang computer screen. Micah, ano bang nangyayari sa'yo? Anya sa kanyang sarili. Dahil drain na masyado si Micah sa trabaho, ay dumagdag pa na nasa isang kumpanya lang silang dalawa ni Franklin. Hindi niya tuloy alam kung paano na lang kung muli silang magtagpo ni Franklin sa trabaho. Posible pa naman yun dahil bawat buwan ay chine-check ng overall supervisor ang kanilang mga trabaho. 2 bote nga ng beer. Order niya sa waiter. Nandito ulit siya ngayon sa bar. Katulad pa rin ng bar kung saan pinagsisihan niyang halikan si Franklin na ngayon ay ayaw niya nang makatagpo. Ilang minuto lang din ang lumipas ay nasa harapan na niya ang 2 bote ng beer. Kaagad siyang uminom. Sa pag-iinom pa lang kasi ay nako-comfort na ang kanyang sarili. Matapos niyang inumin ng isang bote, ay binitbit ni Micah ang isang natitirang bote sa dance floor. Mabilis lang siyang natabla ng alak, kaya kahit isang bote pa lang ng beer ay lasing na siya agad. I love dancing! Saad niya na nahihilo na rin. Habang nagsasayaw siya sa dance floor ay biglang may kumalabit kay Micah na siyang dahilan para mapalingon siya sa kanyang likuran. Nangunot ang kanyang noo. Micah! Sambit nito sa kanyang pangalan. Dahil sa kanyang nasaksihan ay nanlaki ang kanyang mga mata at natigil siya sa pagsasayaw. Si Franklin na naman. Franklin? Hindi makapaniwala niyang tanong. Ngumiti lang sa kanya ang lalaki. Muli itong nagsalita. Nagtatrabaho ko pala sa Big X? Tanong nito sa malakas na boses. Hindi siya nakasagot agad. Gusto niyang magsinungaling. Hindi naman siya siguro nakita noon, kaya nagsinungaling na nga siya. Hindi. Kaunting sagot niya. Hindi mo naman kailangan magsinungaling sa akin. Sabi nito. Nakita kita noon nung pinakilala kami. Imporma pa ni Franklin. Hindi nga ako nagtatrabaho sa Big X. Wala akong trabahong pinapasukan ngayon. Depensa niya. Sana lang ay maniwala ito. Nakita nga kasi kita. Imporma ni Franklin. Alam kong ikaw yun. Hindi ako nagkakamali dahil tinitigan kita noon. Ikaw talaga yun. Natawa lang si Micah at tinitigan ang gwapong mukha nito. Hindi siya makapaniwala na kaya nitong magpaliwanag sa kanya. Napansin nito na kakaiba ang kanyang titig dito. Pero sana, hindi nito bibigyan ng pansin. Hindi na rin niya pinahalata ang kanyang kaba habang kausap niya ito. Nagagapuhan ka ba sa akin? Pilyong tanong nito. Kung makatitig ka para bang gusto mo akong halikan ulit? Natuod si Micah. Anong klaseng tanong yan? Siyempre hindi. Anya, na biglang nahiya pero dahil sa kanyang kalasingan ay nasabi niya iyon. At saka, kung ano man yung nangyari nung nagdaang gabi, it was just a mistake. Ayaw ko kayong manghalik ng kusino-sino lang. Paliwanag niya. Malakas na natawa si Franklin dahil sa sinabi niyang yun. Kinunot na lang din ni Micah ang kanyang noo. Hindi ko alam na mapagbiro ka pala. Sambit nito agad. Natawa na lang din si Micah. Ilang sandali pa ay niyaya niyang magsayaw na lang silang dalawa ni Franklin. Nawala ang kanyang hiyang nararamdaman
dahil mas lalong nalasing si Micah. Sa puntong yun, ay kinalimutan na lang niya na hinalikan niya ito noon. Dahil na rin sa kanyang kalasingan ay gusto niyang huwag na lang silang huminto sa pagsayaw. Habang nagsasayaw si Micah sa harapan ni Franklin, ay hindi maiwasan ng lalaki na humanga sa magandang hubog ng katawan niya. Gusto naman talaga niya ito. Kaya ito na rin siguro ang tamang panahon para sabihin kay Micah na gusto niya ito. Alam ni Franklin na sobrang mabilis pero iyon naman talaga ang kanyang nararamdaman para kay Micah. Walang hinto si Micah sa pagsasayaw. Hinawakan niya ang braso nito para mapahinto. Gustong-gusto niya si Micah. Walang halong biro. Gusto niyang malaman ito kaagad ang lahat, kahit na hindi ka panipaniwala. Bakit? Takang tanong nito nang mapahinto niya ito sa pagsayaw. Kahit ang simple nitong pagsasalita ay malaki na ang epekto sa kanya. Iba talaga ang epekto ni Micah sa kanya. Para itong isang gayuma. Pwede bang lumabas muna tayo? Tawag niya dito. Hindi nag-alinlangan si Micah. Tumangutango ito bilang sagot. Hinila ni Franklin si Micah patungo sa labas ng bar. Nang nasa labas na sila ng bar ay kaagad na hinarap ni Franklin si Micah. May sasabihin sana ako sa'yo. Panimula niya. Alam kong mabilis pero sana huwag kang magalit sa akin. Saad niya. Hindi sumagot si Micah. Naghintay lang ito na magsalita siyang muli. Hindi naman ito ang unang pag-amin niya sa isang babae. Pero ito naman ang sa tingin niya ay hindi niya alam kung mabuti ba ang kahihinat na nito. Para kasing ang bilis, hindi ka panipaniwala kung tutuusin. Kasi, gusto kita, Micah. Nauutal niyang sabi. Ha? Ako? Gusto mo ako? Paang na tanong nito. Tumangutango si Franklin. Alam kong napakabilis nito pero yun ang nararamdaman ko. Pagdating sa'yo, ayaw kong magpaligoy-ligoy pa. Paliwanag niya. Gusto talaga kita simula pa noon. Hindi man ka panipaniwala pero alam ko sa aking sarili na totoo tong nararamdaman ko. Anya pa. Tinanong ni Micah ang kanyang sarili kung tama ba talaga itong nangyayari sa kanya ngayon. Baka kasi ay nananaginip lamang siya. Hindi siya kontento sa naririnig lang niya. Hindi ka panipaniwala ang lahat. Ang bilis. Pero bakit ako naman ang gusto mo? Tanong niya nang naghintay ito sa kanyang tugon. Hindi naman ako maganda. Sabi niya. At saka, ang bilis mo naman yata. Hindi ka ba naguguluhan sa sarili mo? Malapad ang ngiting ipinukaw ni Franklin. Pero ngayon, gusto ni Micah na mahawakan ang kamay nito. Ang totoo niya na kung gusto siya ni Franklin ay ganun din naman siya dito. Pero hanggang dun lang siguro muna yun. Gusto niya si Franklin dahil masarap itong kasama. Kahit na panandalian lang na panahon. Gwapo ito. At sa tingin naman niya ay responsable itong lalaki. Iyon ang nakikita niya kay Franklin. Alam mo, hindi naman ako tumitingin sa panlabas na anyo eh. Hindi ko nga mahagilap kung anong rason kung bakit kita nagustuhan. Walang eksaktong salita para irason ko. Paliwanag nito. Basta, gusto kita, Micah. Alam kong mahirap paniwalaan pero totoo talaga to. Pero dahil ganun ang rason ni Franklin ay naguguluhan siya. Nasa isip niya na baka ay binibiro lang siya nito. Kapag kuwan ay humawak ito sa kanyang kamay, pinisil-pisil ni Franklin ang mga kamay niya. Siya naman ay hindi pinapahalata na may kakaibang epekto iyon sa kanya. Trust me, Micah. Gusto talaga kita. Hindi dahil sa binibiro kita. Sabi nito sa malumanay na boses. Hindi siya makapagsalita. Kapag kuwan ay lumapit sa kanya ng gusto si Franklin. Sa paglapit nito ay nakaramdam ng kakaibang init ng buong katawan si Micah. Hindi niya mawari ang kanyang sarili. Hindi niya mapigilan ang nararamdamang enerhiya na para bang hinihila siya patungo sa init na hatid ni Franklin. Bigla rin ay hinalikan siya ni Franklin sa mga labi. Kay bilis ng pangyayari, natuod si Micah. Napapikit siya. Isang simpleng halik lang yun, pero malakas ang epekto nun sa kanya. Sana, isang panaginip lang ito. Saad ni Micah sa kanyang isip. Franklin,
Nasambit ni Micah na maghiwalay ang labi nila sa isa't isa. Oh my God, Franklin! Saad niya, hindi makapaniwala. Ngumiti lang si Franklin sa kanya. Pero ilang saglit lang din ang lumipas ay muling lumapat ang labi nito sa kanya. Sa pagkakataong yon ay nag-init na talaga si Micah. Humaplos ang kanyang kamay sa kanyang pisngi. She wants more. Alam niyang ganun din si Franklin. Walang ibang ginawa si Micah kundi ang magpatianod sa nagbabagang halik ni Franklin. Your lips are tender. I like them in mine. Matamis na sabi ni Franklin. Dahil sa nangyari ay hindi pumasok si Micah sa kanyang trabaho. Alam din kasi niya na magkikita ulit sila ni Franklin. Wala siyang mukhang ipapakita rito dahil sa nangyari sa kanilang dalawa. Sana hindi na kami magkita pa. Bulong niya. Nasa bahay lang si Micah. May tinatapos din siyang pagtutupi ng kanyang mga damit. Habang nagtutupi siya, iniisip niya ang nangyari noong nagdaang gabi. Hindi ko alam na ganun kabilis ang mangyayari yun sa akin. Anya, buong buhay ni Micah ay sa ganun lang kabilis ay napagkaloob niya sa isang lalaking hindi niya lubusang kilala ang kanyang pagkababae. It was a wrongful doing. Dahil doon ay nagalit siya sa kanyang sarili. Hinayaan niyang mangyari yun sa kanya. Kung hindi lang siya lasing, hindi naman yung mangyayari. Galit din siya kay Franklin. Pinaniniwalaan niyang habang lasing siya ay ginawa rin yun ni Franklin para makuha lang siya nito. Ilang sandali ang lumipas ay nakarinig si Micah ng may ingay na sasakyan na pumarada sa labas. Kaagad niyang tiningnan yun. Nang nasa labas na siya ay labis ang kanyang pagkagulat nang makita si Franklin pala yun. Pero ang kanyang pagtataka ay kung bakit narito si Franklin at bakit nito natunto ng kanyang bahay. Anong ginagawa niya dito? Tanong niya sa ere habang nakadungaw siya sa bintana. Kitang-kita niya mula sa kanyang kinaroroonan ng paglabas ni Franklin. Kaya dali-dali siyang lumabas sa sala. Hindi niya haharapin si Franklin. Galit siya dito at ayaw niyang makita ang pagmumukha nito. Pero nasa harap na ang kanyang bahay si Franklin. May bitbit din itong bulaklak. Tao po. Saad ni Franklin nang nasa harap na ito ng bahay niya. Hindi kasi nakasara ang gate kaya kusa na itong pumasok. Micah, si Franklin to. Sigaw nito. Hindi pa rin siya sumasagot. Ayaw niya talaga na humarap kay Franklin. It is not a good thing. Naguguluhan ngayon si Micah sa kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung ano ang susunod na hakbang ang kanyang gagawin. Basta ang alam lang niya ay hindi siya haharap kay Franklin. Sandali munang nagpabaling-baling ng tingin si Franklin. Nakasilip lang si Micah sa isang butas na eksakto namang makikita niya kung ano ang ginagawa ni Franklin sa labas ng kanyang bahay. Micah, galit ka ba sa akin? Muling pagsasalita nito. Umupo si Franklin sa may malaking bato at nakatingin sa pintuan. Kung galit ka sa akin, Micah, dahil sa nangyari sa atin nung gabing yun, humihingi ako ng kapatawaran. Sabi nito na tinitingnan nito ang bulaklak. Ilang minuto pa ang lumipas ay inilagay nito ang bulaklak sa harap ng kanyang pintuan. Nang matapos nitong ilagay sa harap ang pintuan ng bulaklak ay kaagad na itong umalis. Sa pag-alis ni Franklin ay nakaramdam ng kalungkutan si Micah. Para din siyang tanga sa kanyang gustong mangyari. Ngayon ay ayaw na niyang makaharap si Franklin ay gusto na niya itong makaharap ngayon. Nababaliw na yata siya. Pero na makasigurado siyang nakaalis na ng tuluyan si Franklin ay saka lamang niya binuksan ang pinto at kinuha ang inilagay na bulaklak ni Franklin doon. Isang bouquet ng red rose. Talaga bang ginagawa niya to para sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili na makuha na niya ang bulaklak at maamoy niya ito. She really did appreciate his effort na puntahan siya at bigyan siya nito ng bulaklak. Pero galit pa rin siya kay Franklin. Gusto niyang malaman kung bakit nito ginawa yun sa kanya. Kahit alam niyang lasing din ito nung gabing yun. Buong araw ay parating nasa isip ni Micah kung totoo ba itong ginagawa ni Franklin sa kanya. Kinabukasan ay napagdesisyonan niya na pumasok na siya sa trabaho. Ayaw naman niyang magkaroon siya ng bad record talaga. Kahit na nakaplano din ang pagre-resign niya sa kanyang trabaho. Gusto niyang hindi makita si Franklin.
Hindi pa rin kasi talaga tanggap ni Micah ang nangyari. Nang nasa table niya siya, ay busy na siya. Ilang sandali lang ang lumipas, ay ganun na lang ang kanyang pagkabigla nang nasa harapan na niya ang lalaking hindi niya gustong makita. Dali-dali siyang yumuko para hindi niya ito matingnan. Micah, tawag nito sa kanyang pangalan. Hindi niya pa rin ito tinapunan ng tingin. Galit ka ba sa akin, Micah? Tanong nito sa mahinahong boses. Sa ginagawa nito ngayon ay gusto niyang umalis na ito dahil kahit hindi niya tinitingnan ng mga tao ay alam niyang nakatingin na ang mga ito sa kanya. Nagtataka ang mga ito kung ano ang nangyayari. Kausapin mo naman ako, Micah. Muling pagsasalita nito. Kinuha ni Micah ang kanyang cellphone at nagbisi-bisihan siya. Sana lang talaga ay makuha ni Franklin ang gusto niyang mangyari. Micah, please. Pagsusumamo nito. Nasa isip ni Micah na kung siya si Franklin ay aalis na lang siya. Pero ilang sandali lang ay biglang tumahimik si Franklin. Hindi ito nawala sa kanyang harapan. Dama rin kasi ni Micah ang presensya nito. Naipikit na lang niya ang kanyang mga mata. Bumuntong hininga na muna si Micah bago niya tiningnan si Franklin. Ano bang gusto mo sa akin, Franklin? Hindi ka ba nahihiya? Nasa trabaho tayo, oh. Saad niya na may inis sa boses. Hindi ka agad umimik si Franklin. What happened between us was just a part of our stupidity, okay? Saad niya. Kita niya ang hindi makapaniwala sa mga mata ni Franklin. It was not just like that. Tugon ni Franklin. Mahina lang ang boses nito. Hindi na ako makipagtalo pa sa'yo. Huling sabi niya. Tumayo si Micah at kinuha niya ang kanyang bag. Hindi naman siya umalis. Pupunta lang siya sa comfort room. Pero hindi pa man siya nakakahakbang ay hinawakan na siya ni Franklin sa kanyang braso. Bitiwan mo nga ako. Gate niya. Kung ayaw sa'yo ang tao, huwag mo na siyang gabalain pa. Saad pa niya. Dahil sa kanyang sinabi ay kaagad siyang binitawan ni Franklin. Dali-dali na siyang umalis at pumaroon na sa comfort room. Sa loob ng pinakaunang cubicle ay kaagad siyang napatitig sa kanyang sarili sa maliit na salamin na nakasabit sa pader. Hindi niya akalain na masasabi niya yun kay Franklin. Lalo pa at mas mataas ang ranggo nito sa kumpanya. Napapikit na lamang siya. Simula talaga nung makilala niya si Franklin ay kakaiba na ang nangyayari sa kanya. Hindi rin niya alam kung bakit sa tuwing nasa malapit lang ito ay hindi siya mapalagay. Hindi na muna bumalik si Micah sa kanyang table para tapusin na muna niya ang kanyang pagdadrama. Ilang minuto pa ang kanyang hinintay nang pagdesisyonan niyang lumabas ng comfort room. Pero nang nasa labas na siya ay laking gulat niya nang makita si Franklin na nag-aabang. Hindi siya kaagad nakaimik. Micah, sambit nito sa kanyang pangalan. Pakinggan mo naman ako. Pagsusumamo nito. Wala akong dapat pakinggan ng mga salita galing sa'yo. Sagot naman niya na ikinalungkot ng mukha ni Franklin. Alam niyang overacting siya. Pero kahit pag ganun ay totoong galit siya dito. Hindi niya lang matanggap na sa ganun kabilis ay nakuha nito ang kanyang pagkababae. Micah, please, mag-usap naman tayo. Muling wika nito. Franklin, it's all over. Please, stop. Saan niya? Pagkatapos niyang sabihin niyon ay kaagad siyang nilagpasan ni Franklin. Pero hindi pa man siya nakalayo mula rito ay narinig niya ang sinabi nito. Matagal na kitang gusto, Micah. It was so many years. Sambit nito. Bahagya siyang napatigil sa kanyang paglalakad. Hindi siya makapaniwala kung totoo ba ang sinabi nito sa kanya. Hindi mo na yun naalala dahil matagal na panahon na yun. Saad nito ulit. Dahil sa sinabi nito ay kaagad siyang naglakad palabas sa kanyang table. Pagkarating niya doon ay ang mga mata ng kanyang katrabaho ang halos kung makatingin sa kanya ay gustong magusisa. Hindi makapag-move on si Franklin. Matagal na panahon na rin kasi simula nung makilala niya si Micah. Ngayong naalala na niya ito ay kaklase niya pala ito na sobra niyang nagustuhan. Kaya naging masaya din siya nang muli niyang matagpuan ang kanyang ultimate crush noon.
Pero katulad noon, hindi nito nasusuklian ang kanyang pagmamahal sapagkat para sa kanya ay walang pag-asa kay Micah. Hindi pa rin siya hihinto sa kanyang pagnanais na mapasa kanya ito. Hindi kita titigilan, Micah. Bulong niya sa kanyang sarili. Matapos siya nitong iwanan ay kaagad siyang pumunta sa kanyang opisina. Habang nakaupo siya sa kanyang swivel chair ay naalala niya noon si Micah. Hindi na nga niya matansya kung ilang taon ang nakalipas, bagamat kahit matagal na ay sariwa pa rin sa kanya. Many years ago, nasa likuran lang nakaupo si Franklin. Gusto niya ang nasa likuran niya para mas matitigan niya ng matagal ang nag-iisang babae na tinitibok ng kanyang puso. Hindi man siya nito napapansin, ay natititigan naman niya ito mula sa likuran. Franklin, pangaasar ni James sa kanyang pangalan. Pero hindi niya lang pinansin ang bully niyang kaklase. Parati siyang binubuli ni James. Wow, may lakas na loob ka na palang hindi ako pansinin. Sambit pa nito na hindi niya talaga pinansin. Wala naman siyang makukuha kung papatulan niya ito. Nakatitig lang si Franklin sa likuran ni Micah. Pero ilang saglit lang ay tiningnan ni James ang kanyang tiningnan. Malakas itong natawa, kaya lahat ng mga kaklase nila ay nakatingin sa kanilang kinaroroonan. Bet mo ba ang buhok ni Micah? Biro nito. Dahil sa sinabi ni James ay napatingin siya dito na nakakunot ang noo. Malakas din yung sinabi ni James, dahilan para mapatingin si Micah sa kanya. Pero mabilis lang din niya inilayo ang kanyang tingin kay James. Pinaling na lang din niya sa labas ang kanyang paningin. Sa tingin ko, may gusto si Frankie kay Micah. Malakas na saan nito. Lahat ng mga klase niya ay nagtawanan. Nakakatawa lang na ang dugyot na tulad mo, nagkakagusto pala kay Micah. Pangaasar nito ulit. Hindi naman siya nasasaktan pa sa mga sinasabi nito dahil matagal na siyang sanay sa mga below the belt nitong sinasabi. At hindi ito titigil. Kaya ang ginawa niya ay tumayo si Franklin. Hinarap niya si James. Ang lahat ay nagulat sa kanyang ginawa. Matapang ka na. Saan nito na para bang natapakan ni Franklin ang ego nito? Ngumiti siya. Bakit? Gusto mo ikaw lang ang matapang kahit hindi ka naman matapang? Saan nito na ikinagulat ng kanyang mga klase? Malakas na natawa si James. Kinatitigan niya ito. Ilang minuto pa ang lumipas ay bigla niya itong sinuntok na hindi naman talaga nito inaasahan. Mismong si Franklin ay nagulat sa kanyang nagawa. Natumba si James sa malakas na epekto ng kanyang suntok. Pero bago pa man ito makasuntok pabalik sa kanya, ay tiningnan niya si Micah. At oo James, may paghanga akong nararamdaman kay Micah. Girlfriend mo siya? Wala akong pakialam. Balang araw, maaagaw ko siya sa'yo. Kanyang sabi na labis-labis na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos niyang sabihin yun ay tumalikod na siya. Hindi na babalik si Franklin sa paaralan kung saan maraming bully. Kahit nag-aalinlangan siya dahil nandito ang pinakamamahal niyang tao, ay umaasa na lang siya na sa tamang panahon ay magkikita silang muli. Isang linggo na ang lumipas simula noong nakapag-resign na si Micah sa kanyang tinatrabahuan. May naipon naman siyang pera. Sapat iyon para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Ayos lang din naman sa kanya na kahit sinakripisyo niya ang trabaho para lang hindi siya gambalain ni Franklin. Nag-unwind ngayon si Micah sa isang bar na hindi naman malapit sa kanyang bahay. Gusto lang niyang maibsan ang dinadalang bigat ng kanyang damdamin dahil sa binata. Ang totoo kasi niyan, hindi pa rin siya makamove on sa ginawa ni Franklin sa kanya. Lalo pa at naaalala niya ito. Franklin was her classmate. Tahimik lang ito sa klase. Matalino at parating binubuli ng kanyang mga kaklase. Naalala rin niya noon na kakaiba talaga ang tingin nito sa kanya. Alam naman niya noon na may pagtingin ito. Lalo pa noong pangyayari na siyang ikinabigla nilang lahat. Bago kasi ito hindi na nag-aral ay may nangyari na bigla itong nagsalita. At parang isang confess na nagsasabing matagal na itong may pagtingin sa kanya. Ngayon, mas lalong bumabagabag sa kanya si Franklin. Nagigilty din siya sa kanyang ginawa dito. Naputol lang ang kanyang malalim na pag-iisip
nang lumapit sa kanya ang waiter para makapag-order na siya. 2 bote nga ng beer. Order niya na siyang sinulat naman ng waiter. Hindi pa lumipas ang 3 minuto ay bumalik na ito. Kaagad siyang nag-inom. 30 minuto lang ay natapos na niya ang 2 bote ng beer at may tama na nga siya ngayon. Ngunit nang tatayo na sana siya ay nagulat siya nang may biglang humawak sa kanyang braso. Lasing na naman si Micah, kaya hindi sapat ang kanyang lakas para kumawala sa mahigpit nitong hawak sa kanyang braso. "Bitawan mo nga ako." Mahina niyang sabi. Nahihilo na siya talaga. Nang tingnan niya ang mukha nito ay hindi niya ito kilala. Naamoy rin ni Micah ang alak. Alam niyang lasing din ito at ang gagawin nito sa kanya. Wala siyang laban sa lalaking ito. "Nag-iisa ka lang. Baka gusto mo ng kausap." Saan nito na halatang halata ang pinapakitang pagnanasang hinding-hindi niya gusto. Maingay ang buong lugar at sa palagay ni Micah ay walang makakatulong sa kanya. Maiiyak na siya. Nagpupumiglas siya. "Hindi ko kailangan ng kausap o kung ano man, kaya bitawan mo ko." Hiit niya at hindi siya huminto sa pagpupumiglas. "Huwag kang matakot sa akin. Hindi naman ako masamang tao." Muling saad nito. Mas lalong humigpit ang hawak nito sa kanyang braso. Bumaon naman ang kuko nito sa kanyang balat. "Aray!" Hiyaw ni Micah. She is hoping na merong makakatulong sa kanya ngayon. Ilang saglit lang ang lumipas ay biglang lumapit ang katawan nito sa kanya. Idiniin palalo ang kuko nito sa kanyang balat. "Ayaw ko sa mga babae na pinipilit pa." Sambit nito dahilan para mapikit si Micah. Napaiyak na lang siya sa kanyang sinapit. Pero napadilat siya nang maramdaman ang kamay nito sa kanyang pisngi. Pinisil ng lalaki ang kanyang 2 pisngi, kaya lalo siyang napaiyak. "Tulong!" Sigaw ni Micah. Walang makaka. Hindi nito natapos ang sasabihin sana nito. Bigla kasi itong umungol. Napadilat si Micah nang makita ang may nakasakal sa leeg nito na 2 kamay. Kaagad siya nitong binitawan. Pinunasan ni Micah ang kanyang luha dahil hindi siya matigil-tigil sa kakaiyak. Nang tingnan niya ang lalaking nagsagip sa kanya, ay laki ang kanyang gulat nang si Franklin ang nasa harapan niya. Sinikmuraan ni Franklin ng lalaki bago nito inihagis sa kabilang espasyo. "Ayos ka lang?" Tanong ni Franklin sa kanya nang tumakbo na palayo ang lalaki. Tumangutang mo si Micah. Kung hindi lang siya sinagip ni Franklin ay baka na-rape na siya ng lalaking yun. Lumapit si Franklin sa kanya at may ibinigay itong jacket. "Take this. Iuwi kita sa inyo." Saad nito sa nag-aalalang boses. Hindi na siya nagmatigas kay Franklin pero hindi na rin siya nakapagpasalamat. Hinila siya nito palabas ng bar. Nang nasa labas na sila ay muli itong nagsalita. "Kakapasok ko lang dito at nakita na may nananakit sa iyong lalaki." Paliwanag nito. Yumuko lang si Micah. Nahihiya siya kay Franklin. Hindi niya mawari na kahit pinagtatabuyan niya ito ay nandito pa rin si Franklin para sagipin siya. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman ngayon. Inihatid na siya ni Franklin. Dahil alam nito ang daan patungo sa kanyang bahay ay hindi na lang siya din umimik. Iniisip niya kasi kung ano kaya ang mangyayari sa kanya kung hindi lang nagkataong naparoon si Franklin sa bar na yon at hindi nito nakita siya na may nananakit na lalaki. Habang busy si Franklin sa pagmamaneho ay tumikim siya. Napalingon naman ito sa kanya. Nasa front seat kasi ito. "Thank you for saving me." Pagpapasalamat niya. Simple siyang ngumiti kay Franklin. "Kung hindi ka rin nandun, baka kung ano nang nangyari sa aking masama." Patuloy pa niya. Tumingin sa kanya si Franklin na simple ang ngiti. "Mabuti na lang talaga at nandun ako. Pero sana sa susunod, huwag ka nang uminom ng mag-isa. Baka mas mahigit pa dun ang sasapitin mo." Sambit nito na may pag-aalala sa boses. Tumangutang-ulang si Micah na nahihiya at nagsisisi sa kanyang ginawa. Ilang minuto ang lumipas ay nasa harap na sila ngayon ng kanyang bahay. Pinagbuksan siya ni Franklin bago siya lumabas.
Bago pa umalis si Franklin, ay nagsalita ulit ito. Ayos ka lang ba? Na ikaw lang talagang nandito? Tanong nito. Sana nangyayari sa kanya. Hindi talaga siya makampante. Ayaw rin naman niyang magambala niya si Franklin. Salamat sa paghatid sa akin, Franklin. Ayos na ako. Imporma niya dito. Tumangutangulang din si Franklin sa kanya. Pumasok na ito sa kanyang kotse at nang masigurado nitong safe siyang nakapasok sa kanyang bahay ay saka lamang ito nagpaharurot ng sasakyan pauwi sa sarili nitong bahay. 2 buwan na ang lumipas. Wala nang balita si Micah kay Franklin. At sa 2 buwan ay may panibago na rin siyang trabaho. Bagamat araw-araw na lumipas ay napapansin ni Micah na may nag-iiba sa kanya. Hindi lang yun niya mawari. Nang magising siya ay para bang nasusuka si Micah. Hindi niya mawari kung bakit hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Kahit hindi naman siya pagod sa kanyang bagong trabaho at wala naman siyang mabigat na ginawa. Shit! Mura niya na parang lalabas na talaga sa kanyang bibig ang suka. Dali-dali siyang pumaroon sa kanyang banyo. Hindi na mapigilan ni Micah ang kanyang sarili sa pagsusuka. Marami siyang naisuka. Nang matapos at hindi pa rin maganda ang kanyang pakiramdam, ay pumaroon siya sa kusina at kumuha ng maiinom. Habang umiinom siya ng tubig, ay bigla siyang natigilan sa kanyang naisip. Baka buntis ako. Anya sa kanyang sarili. Pero hindi ito maaari. Anya, habang hinahawakan ng baso. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang kwarto para kumuha ng pera. Bibili si Micah ng pregnancy test. Mabuti na lang talaga ay malapit lang sa kanyang bahay na nalipatan ang pharmacy. Pabili po ng pregnancy test, sabi niya. Nang makabili na siya ay bumalik kaagad siya sa kanyang bahay para kumpirmahin kung nagbubuntis ba siya. Sa loob ng kanyang banyo ay tinanaw niya kaagad ang pregnancy test na hawak. May 2 guhit na nakatatak sa maliit na indicator nito. OMG! This can't be happening! Anya na hindi makapaniwala na makumpirma niya yun. Hindi niya din mapigilan ang kanyang luha na umaagos. Hindi niya akalain na nagbunga nga talaga ang pagtatalik nila ni Franklin. To think of it all, mas lalo lang siyang naiyak. Ayaw ko pang mabuntis! Puno ng pagsisisi niyang sabi. Hindi ito maaari. No! This can't be happening! Saan niya? Napaupo na lamang siya sa tiles at umiyak ito ng umiyak. Franklin! Galit niyang saad sa pangalan ng lalaking bumuntis sa kanya. Patuloy ang kanyang pag-iyak. Hindi niya lubos na isip na ganito ang kanyang sasapitin. Hindi pa siya ready na maging isang ina. Hinding-hindi kita mapapatawad, Franklin. Galit niyang saad habang dinadamdam ang sakit na nararamdaman niya. Pero kahit ganun ay wala naman sa isip ni Micah na ipalaglag ang dinadala sa kanyang sinapupunan. Hindi niya kayang gawin yun. Tumayo si Micah na hindi alam kung ang gagawin niya ngayong buntis siya. Hindi niya alam kung totoo ba talaga itong nangyayari sa kanya. O baka naman ay isa lang itong masamang panaginip. Lumabas si Micah sa kanyang banyo. Mabuti na lang talaga ay wala siyang pasok sa bago niyang trabaho. May pagkakataon siya para magmumuni-muni. Naisipan niyang pumaroon muna siya sa park para naman makapag-unwind siya. Mabuti na lang din talaga ay naitigil na rin niya kaagad ang kanyang paglalasing. Dahil kung hindi, ay baka may masama itong epekto sa katawan at sa kanyang anak. Sa malapit na park na lang siya pumunta. Tahimik lang siyang naglakad-lakad. Hindi niya alam kung saan siya hihinto at makapagpapahinga. At habang palakad-lakad siya ay bumabagabag sa kanyang isipan kung sasabihin ba niya kay Franklin ang kanyang pagbubuntis at ito ang ama. O kikimkimin na lamang niya ito dahil tunay naman siyang may galit kay Franklin. Diyos ko, ikaw na pong bahala sa akin at sa aking anak. Anya sa kanyang sarili. Pinagdarasal niyang maging maayos lang ang kanyang pagbubuntis kahit wala siyang katuwang sa buhay.
Aray! Nauntog si Micah ng malakas sa isang malaking katawan. Natumba din siya at hindi kaagad nakatayo. I'm so sorry, miss. Paghingi nito ng kapatawaran, natigilan si Micah nang marinig niya ang boses nito. Kaagad din siyang tumingin sa lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya kung sino ang lalaking nasa kanyang harapan. James? Gulat niyang sabi sa pangalan nito. Micah? Hindi rin makapaniwala si James. Kaagad siya nitong dinaluhan. Sorry kung nabangga kita. Muling pagsasalita nito habang hawak ang kanyang kamay. Ayos lang. Hindi rin naman kasi ako nakatingin sa dinadaanan ko. Pagrarason din niya. Sa ganitong tagpo pa talaga tayo nagkita, ah. Saan nito na natatawa? Natawa na rin si Micah sa sinabi nito. Kamusta ka na pala? Tanong niya. Ayun lang, ayos lang ako. Medyo umaangat na rin sa buhay. Tugon nito. Let's walk? Tumango siya dito. Ikaw ba? Kamusta ka na? Tanong din ito. Mahina siyang natawa. Gusto niyang magsinungaling dito. Pero parang ang sama naman niya kapag ganun. Buntis ako. Sabi niya. Napatigil si James sa paglalakad. Lumingon ito sa kanya na may saya sa muka. Congratulations! Pwedeng malaman kung sino ang ama? Taka nitong tanong. Doon na natigilan si Micah. Hindi siya kaagad nakasagot. At para ding alam ni James ang nais niyang ipahiwatig dito. Pero okay lang naman kung hindi mo sasabihin. Saan ito? Mahinang natawa si Micah. Si Franklin ang ama. Walang pag-aalinlangan niyang sabi. Hindi maipinta sa mukha ni James ang totoo nitong nararamdaman ng sabihin ngayon. Alam naman niyang hindi yun kapanipaniwala. You are kidding, right? Hindi makapaniwalang sabi nito. Tiningnan niya ng diretso si James. Hindi ako nagsisinungaling. Binuntis niya ako. Paliwanag niya. Hindi ka pinanagutan? Muling tanong nito. Hindi naman sa ganun. It's complicated kasi. Paliwanag niya para hindi na mag-usisa pa si James. Muli silang naglakad. Hindi ko inakala na magagawa ng dugyot na yun sa'yo. Saan nito na para bang dala pa rin ang pagiging bully noon? He is different now. Totoo niyang sabi. Pero hindi pa rin nagbabago ang tingin ko sa kanya mula noon. Giit naman ito. Hindi na lang binigyan ni Micah ng big deal ang sinabi ni James. Bigla rin ay tumunog ang cellphone nito dahilan para tumingin ito sa kanya. My wife's calling me. Imporma nito. May asawa ka na pala? Tanong niya. Tumangutango lang si James sa kanya. Gotta go. Paalam ito. Nice meeting you, Micah. Sa susunod, magkakape na tayo. Sabi nito. Nginitian lang niya si James. Umalis na rin ito at nagmamadali. Hindi niya din akalain na may asawa na pala ito. Nang tuluyan nang mawala si James sa kanyang paningin, ay nalungkot ulit siya. Nakikita niya kasi na masaya sa buhay ngayon si James. Hindi katulad niya na may mga problemang pinagdadaanan. Mabuti pa si James. Masaya lang. Bulong niya. Ilang saglit pa ay nakakita siya ng ice cream vendor. Nakita lang niya ang picture ng ice cream ay natatakam na siya. Parang ang sarap kumain ng ice cream ah. Saad niya habang nakatingin sa kinaroroonan ng ice cream vendor. Mabilis din siyang lumapit dito. Pero hindi pa siya tuluyang nakalapit sa vendor ay natigilan siya nang mahagip ng kanyang mata si Franklin na papalapit sa kanya. Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin dahil papalapit na ito. Micah! Sigaw nito sa pangalan niya. Naalerto siya. Dali-dali siyang humakbang palayo kay Franklin. Micah! Tinig niya ulit ang sigaw nito. Hindi siya lumingon. Ni hindi rin siya huminto sa mabilis niyang paglalakad. Pero nang liliko na sana siya ng kanyang dadaanan ay biglang nahagip nito ang kanyang braso. Micah! Pahinahon nitong saad sa kanyang pangalan pero hinihingal. Galit ang umusbong sa kanyang damdamin sa mga oras na to.
Bitawan mo ako! Kung ayaw mong sumigaw ako ngayon! Galit niyang sambit pero hindi niya nakitaan ng takot si Franklin na maaari niyang gawin. Matagal na kitang hinahanap. Simula nung nag-resign ka sa Big X. Saad nito. Hindi siya tumingin kay Franklin. Bumaling ang kanyang atensyon sa ibang direksyon. Muli itong nagsalita. I miss you so much, Micah. Dahil sa sinabi nito ay nangunot ang kanyang noo. Huwag mo nga akong lokohin, Franklin. Galit niyang sabi. Totoo yun. Kung saan-saan na nga kita hinanap eh. Kung hindi lang ako pumunta ngayon dito sa park na to, hindi kita makikita. Kaya ang laki ng pasasalamat ko na nakita kita dito. Paliwanag nito. Wala akong... Hindi na natapos ang sasabihin niya nang bigla itong lumapit sa kanya at hinagip ang kanyang dalawang pisngi at hinalikan siya. Nagpupumiglas si Micah. Sa wakas ay nakitang muli ni Franklin si Micah. Ilang buwan na rin siyang naghahanap dito dahil namimiss na niya ito ng sobra. Kapag talaga mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para lang makuha mo ito. Nang matagpuan niya ito sa isang park, ay sinundan niya ito. Saka lang niya ito nilapitan ng tuluyan nang mawala si James. Dahil din sa kanyang halik ay nagpupumiglas ito. Nang naghiwalay ang kanilang labi, ay marahas itong nagsalita. Ano bang gusto mong palabasin, Franklin? Mahahalata ang sobrang galit nito. Mahal kita, Micah. Iyon ang gusto kong malaman mo. Alam kong mahal mo rin ako. Saad niya? Alam niyang may pagmamahal din na nararamdaman si Micah para sa kanya. Hindi lang nito matanggap-tanggap dahil lang isang katulad niya ay mahal ito. Hindi kita mahal, Franklin. Simpleng sagot ito. Husa niyang binitawan ng kamay nito nang masabi iyon. Para bang isang malaking bomba yun na malakas ang epekto sa kanyang puso. Pero hindi pa rin siya naniniwalang totoo yun. Mapait siyang umiti. Pero hindi yan ang gusto ng puso mo. Sambit niya. Peking natawa si Micah. Kung ayaw mo maniwala, edi wag kang maniwala. Galit na sabi nito. Tatalikod na sana si Micah nang may maisip si Franklin. Alam kong buntis ka. Sa kanyang sinabi, sana lang ay totoo yun. Dahan-dahan muling tumingin sa kanya si Micah na hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Pero mas nagulat siya dahil bigla itong umiyak sa kanyang harapan. Buntis ka, Micah? Paninigurado niyang tanong. Pero ang ekspresyon nito sa mukha ay sapat na para makumpirma niyang buntis nga ito. Binuntis mo ko, Franklin. Walang hiya ka. Galit nitong sabi sa kanya. Nanginginig ang mga tuhod ni Franklin sa kanyang nalaman. Pananagutan naman kita, Micah eh. Saad nito na may paninigurado. Hindi ko alam kung gaano ko kagalit sa'yo, Franklin. Hindi alam ni Franklin kung paano niya paaamuin si Micah. Maraming bumabagabag sa kanya na gusto niyang itanong sa dalaga. Micah, I'm here for you. Huwag ka matakot. Try to love me. Alam kong mahal mo rin ako. Nagtatalo lang ang iyong isipan at puso sa bagay na yun. Sabi niya. Hindi umimik si Micah. Napaupo na lang ito sa semento pero kinuha niya ang kamay nito at pinatayo. I know you are afraid of the term na mahalin ako. Kasi, sino ba naman ako, di ba? Kilala mo ako bilang dugyot noon. Natatakot ka na baka hindi ko magampanan ng pagmamahal na nais mo. Pero handa akong ibigay sa iyo ang nais mo. Try to love me, Micah. Pagsusumamo niya, nakatitig sa kanya si Micah na para bang tinitimbang nito kung ano ang mga sinabi niya. Muli siyang nagsalita. Kung iniisip mo na nagbibiro lang ako, kung iniisip mo na nagloloko lang ako, kung iniisip mo na hindi ako responsable, ayos lang. Normal lang yun dahil mabilis na panahon pero mahal kita. Micah, mahal na mahal kita. Hindi na napigilan ni Franklin ang kanyang mga luha. Sa harap ni Micah ay kahit lalaki siya ay masaganang umagos ang kanyang luha. Dahil sa mga sinabi ni Franklin ay mas lalong naguguluhan si Micah sa kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung paano niya ititimbang lahat.
Hindi niya alam kung hahayaan ba niya si Franklin na mahalin niya ito at ipaparamdam nito ang sinasabi nito sa kanya. May parte sa kanyang isip at puso na nais na hayaan si Franklin. Natatakot ako. Natatakot ako. Iyon na lang ang kanyang nasabi. Pagkatapos niyang sabihin yon ay iniwanan niya si Franklin. Habang malaki ang kanyang mga hakbang, ay ganun din kalaki ang kanyang pinoproblema. Hinayaan na lang din niya ang kanyang mga luha na tumulo. Micah! Muling sambit nito. Sumunod pala sa kanya si Franklin. Hindi siya lumingon. Hindi niya gustong maramdaman ni Franklin na mas matimbang na hahayaan niya ang gagawin nito. Ito na ang tamang panahon para sa ating dalawa. Hayaan pa ba nating masayang yun? Saan nito na dahilan para matigilan siya? Huminto siya sa paglalakad. Please stop, Franklin. Hindi kita titigilan, Micah. Ipaparamdam ko sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Untag ni Franklin. Ilang hakbang ang kanyang ginawa ay hindi na ito sumunod sa kanya. May nadaanan siyang coffee shop, kaya huminto siya at pumasok doon. Binalikan ni Franklin ang paaralan kung saan nangyari ang magagandang alaala na hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. Kahit pa nga siguro makomatose siya ay hindi niya makakalimutan ang mga alaala niya dito. Nasa hallway si Franklin. Sakto naman nakakauwi lang ng mga estudyante. Walang mga tao at pinayagan naman siya ng gwardya, lalo pa ay siya naman ang nagmamay-ari ng paaralang ito ngayon. Noong nakaraang taon lang ay binili niya ang paaralang ito. Habang naglalakad siya ay patungo sa classroom kung saan huli niyang pinasok noong nag-aaral pa siya dito. Nang makarating siya, ay ganoon na lamang ang kanyang gulat na makita si James na nasa loob. Busy ito sa pagtingin-tingin sa mga bagay-bagay. Nabigla rin ito nang makita siya mula sa labas. Mapang-asar itong tumingin sa kanya. Frankie! Tawag nito sa kanya. Kusa siyang pumasok sa room at hinarap si James. Jimmy! Pang-aasar niya dito. Inimbento niya ang pangalan nito. Nanlaki ang mga mata ni James. Naparito ka? Diretso ng tanong. Bawal ba? Mahina siyang natawa. Hindi naman sa ganun. Sagot niya. Tumawa din ng mahina si James. Hindi ko akalain na mabubuntis mo si Micah. Saan ito? Dahil sa sinabi nito ay nagulat siya dahil alam ni James ang tungkol sa pagbubuntis ng dalaga. Gayunpaman ay hindi na lamang siya sumagot. Tumalikod na lang siya. Ayaw niya talagang makipagtalo sa mga taong katulad ni James. I know na mahal ka ni Micah. Sambit nito. Napatigil sa paghakbang si Franklin. Hindi siya makaimik. May gustong kumawala na salita sa kanyang bibig pero hindi nagkukusang bumigkas ang kanyang bibig. Alam ko yun. Dahil noon pa man, parati kanyang pinagtatanggol mula sa akin. Nabasa ko rin ang kanyang journal. Parati ka rin niyang tinitingnan sa tuwing hindi ka nakatingin sa kanya. Imporma nito. Hindi mawari ni Franklin kung ginugood time lang ba siya nito. Sa mga sinabi nito ay parang hirap na mga yon na paniwalaan. Pero kung totoo man yon, ay labis ang kanyang kasiyahan na nararamdaman. Bago pa man magsalita ulit si James ay iniwan na niya ito roon. May naisip siyang gawin para kay Micah. 1 linggo na ang lumipas simula noong sila ay nagkita ni Franklin. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagbigay kay Micah iyon ng realization na naitimbang niya. Pero kailangan niya pa rin makasigurado kung totoo nga ba siyang mahal ni Franklin. Nasa kusina siya ngayon. May niluluto siya. Habang hindi pa niya natatapos ang niluluto, ay nagulat siya nang may kumatok sa kanyang pintuan. Wala naman akong inaasahan na bisita ngayon na. Sambit niya. Inilagay na lamang muna niya ang hawak na plato at sandaling pumaroon sa sala. Micah! Tawag ng kung sino man ang nasa labas. Pero sa boses pa lang nito ay alam niyang si Franklin ito. Nagdadalawang isip siya kung papapasukin niya ba ito o kakausapin man lang. Pero namalaya na lamang niya ang kanyang sarili na binuksan ang pinto. Nang mabuksan na niya ang pinto ay bumungad sa kanya si Franklin na bihis na bihis.
Malapad ang ngiting ipinukaw nito sa kanya. Hi! Mahinahong bati nito. Hello? Nauutol niyang tugon. Pwede ba akong pumasok? Tanong nito. Mahina siyang tumango-tango. Hindi niya alam kung paano makitungo sa lalaking ito. Kumusta ka na? Tanong nito kaagad nang tuluyan ng makapasok. Sinara muna niya ang pinto bago ito sinagot. Ayos lang naman ako. Simpleng sagot niya. Tumango-tango si Franklin. Binilan pala kita ng mga prutas, mga gatas at bulaklak. Imporma nito at pinakita sa kanya ang mga basket na punong-puno ng mga binanggit nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nag-abala ka pa? Saad naman niya. Para sa'yo yan. Simpleng sagot nito. Pero nagtataka si Micah kung bakit nito alam kung saan siya nakatira. Bakit mo pala alam kung saan ako nakatira? Mahinang natawa si Franklin bago ito sumagot. Nung umalis ka, nung nagkita tayo sa park at nung nangyari yun, sinundan talaga kita. Hindi makapaniwala si Micah sa kanyang narinig. Sa ganung pangyayari pa lang, iniisip niya talagang desidido ito sa kanya. Umupo si Franklin. Siya naman ay nakatayo lang habang nakaharap dito. Mahal mo ba talaga ako, Franklin? Diretso niyang tanong. At sa mga oras na to ay nais niyang malaman at marinig mula sa mga bibig nito ang isasagot nitong totoo. Tumayo si Franklin. Lumapit ito sa kanya. Mahal kita, Micah. Walang halong biro. Mahal na mahal kita. Totoo niyang sabi. Hindi alam ni Micah kung bakit na lamang ang nararamdaman niya ay kakaibang emosyon mula sa kinailaliman ng kanyang puso. Hayun nga ay hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Franklin, sabi na lamang niya. Hindi niya maintindihan ngayon ang kanyang sarili. Lumapit sa kanya si Franklin at walang pasabi ay niyakap siya nito. Hinawakan ni Franklin ang kanyang noo at pagkatapos nito ay nagsalita ito. Sinabi sa akin ni James na matagal mo na raw akong mahal. Saan niya? Napatingin siya kay Franklin na hindi alam kung totoo ba yun. Sinabi niya sa akin na nabasa niya daw ang journal mo. Marami pa siyang sinabi sa akin. At dahil doon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na ipush ko pa ang sarili ko sa iyo ngayon. Pero kahit hindi naman yun ang sinabi niya sa akin, susuyuin pa rin kita hanggang sa mapasakin ka. Saan ni Franklin? Muling lumapat sa noo niya ang labi ni Franklin. Hayaan mo kong iparamdam sa iyo tong pagmamahal ko sa iyo. I want this. I want you, Micah. Mahal din kita, Franklin. Confess niya. Dahil sa sinabi ni Micah ay labis ang kasiyahang naramdaman ngayon ni Franklin. Totoo ba talaga yun, Micah? Tanong niya. Gusto niyang manigurado sa kanyang narinig. Kung ano man yung sinabi sa iyo ni James, paniwalaan mo. Mahal kita, Franklin. Totoo yun. Pero nung una, takot lang talaga ako. Paliwanag nito. Dahil sa sinabi nito ay hindi mapigilan ni Franklin ang kanyang sarili. Ang pangarap niya noon na marinig ang sasabihin nito na mahal din siya ni Micah ay ngayon ay natupad na. Hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili na ilapat sa mga labi nito ang kanyang sariling labi. Ilang minuto niyang hinalikan si Micah. At nang mapagsawaan niya ito ay hinawakan niya magkabilang pisngi nito. Thank you, Micah. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. This is my dream. Masaya niyang sabi at muling hinalikan si Micah. Hindi na rin makapagpigil pa si Franklin. Hinila niya si Micah papunta sa loob ng kwarto nito. I want you, Micah. Malamig niyang wika. I want you to, Franklin. Saad din ni Micah at hinamplos dito ang kanyang braso. Nilagay niya sa kama si Micah. Sa mga oras na yon, ang gusto na lamang mangyari ni Franklin ay maangkin niyang muli ang nag-iisang babae na mahal niya. Sa loob ng isang oras ay parehas nilang nilalasap ang bawat init ng kanilang mga katawan. Walang tigil sila sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Magsimula tayong muli, Franklin. Saad ni Micah matapos nitong pasayahin siya. Ito na ang simula ng ating pagmamahalan, Micah. Ikaw,
ako, at ang ating mga anak. Tugon ni Franklin bago niya muling hinalikan si Micah. Sa kalawang pagkakataon ay muli nilang pinagsaluhan ang napakainit nilang mga katawan. 5 buwan na ang lumipas simula nung pinaramdam ni Franklin kay Micah ang tunay na pag-ibig na noong una ay akala niya ay hindi niya mararanasan. Bawat araw na lumipas ay hindi nito sinayang. Walang araw na hindi siya nito pinapasaya. "Franklin!" Tawag ni Micah mula sa kusina. Nagluluto kasi siya. Nilutuan niya ito ng paboritong ulam ni Franklin. Hindi sumagot si Franklin. Napansin niya ang cellphone nito sa ibabaw ng mesa. Hindi niya alam kung bakit naku-curious siyang tingnan ng cellphone nito. Simula kasi nung nasa bahay na nila si Franklin ay hindi pa niya na-check ang cellphone nito. Tumingin-tingin muna siya baka sakaling dumating bigla si Franklin. Hindi niya talaga mapigilan ang kanyang sarili. Sakto naman na tumunog ang cellphone nito. Pinasa niya kaagad ang text ng kung sino man ang nag-text. Ngunit nang mabasa niya yun, ay bigla na lamang niyang nabitawan ang hawak na baso. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. "Nagsinungaling ka sa akin, Franklin!" Galit niyang sambit. Mabilis niyang inilagay pabalik sa lamesa ang cellphone nito. Napaatras siya sa kanyang nalaman. Hindi niya mawari kung totoo ba itong nabasa niya. Nang makasandig siya sa lababo ay dun din siya napaiyak. "Bakit hindi mo sinabi sa akin to?" Tanong niya sa ere. Ilang sandali pa ang nakalipas ay nasa harap na niya si Franklin na nakatuwalya. "Tinatawag mo ba ako?" Taka nitong tanong, pero nang makita nito ang kanyang muka at luha, ay kagad itong lumapit sa kanya. "Bakit ka umiiyak?" Taka na tanong ulit ni Franklin. Lumingon-lingon siya. "Nagsinungaling ka sa akin. Hindi ka sinasabi sa akin." Galit niyang sambit. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Lumapit si Franklin. Nakita nito ang sariling cellphone sa mesa. Nang mabasa nito kung ano ang nasa notification bar, ay diretso itong tumingin sa kanya. "I'm so sorry, Micah. Nahihiya kasi akong sabihin sa'yo." Depensa niya. Nalaman lang naman ni Micah na isa palang mayaman si Franklin. Nag-send kasi ang kumpanya nito sa bank account nito ng 30 milyon. "Hindi ako makapaniwala sa aking nalaman, Franklin. Hindi mo man lang sinabi sa akin na isa ka palang mayaman." "Saan niya?" Mahinang natawa si Franklin. "Hindi pa kasi ako handa na sabihin sa'yo. Sasabihin ko naman sa'yo to pero nalaman mo nang hindi sa tamang panahon." Paliwanag niya. Lumapit sa kanya si Franklin. Hinagip nito ang kanyang magkabilang pisngi. "Sasabihin ko naman to sa'yo sa araw ng ating kasal eh." Sabi niya. Hinalikan siya ni Franklin sa pisngi. "Sorry, nag-overreacting ako. Hindi lang talaga ako makapaniwala na mayaman ka pala." Ani Franklin na muli siyang hinalikan sa pisngi. "Lahat ng to ay para sa ating pamilya." Sabi niya. Kahapon lang ay nalaman na ni Micah ang hindi pa sana niya sasabihin. Pero wala naman na siyang magagawa pa kundi ipaliwanag dito ang lahat. Ngayon ding araw na ito ay sosorpresahin niya si Micah ng kanyang panibagong plano para dito. Nang tumunog ang kanyang cellphone ay kaagad niya itong sinagot. "Sir, handa na po ang lahat." Imporma ng kanyang kinuhang organizer para sa kanyang wedding proposal kay Micah. "Sige, salamat. Papunta na kami dyan." Imporma rin niya. Mula sa kusina ay lumabas siya. Pumunta siya sa kwarto ni Micah. Sinabihan niya ito na may importante silang pupuntahan pero hindi niya sinabi kung saan iyon. Nang masigurado niya na nakapagbihis na ito, ay hinila na niya ito palabas ng kwarto. "Ang ganda mo ngayon ah." Compliment niya dito. "Mambobola ka talaga." Nangaasar nitong sabi. Siniko pa siya nito. "Totoo naman na maganda ka talaga." Depensa naman niya. Nung nasa harap na sila ng kotse ay pinagbuksan niya ito at pinasakay na kaagad. "Saan ba tayo pupunta? Hindi mo naman sinasabi sa akin eh." Pag-uusisa nito. Natawa lang si Franklin.
Malalaman mo din. Tugon lang niya. Nang makarating na sila sa resort, ay walang mapagsisigla ng kasiyahang naramdaman ni Franklin. Kinakabahan pa rin siya sa maaaring isasagot ni Micah sa kanyang proposal. Nag-text muna si Franklin sa organizer na nasa venue na sila. Ilang sandali lang din ay nag-go signal na si Franklin sa lahat ng kasabwat sa sorpresa. Pwede bang pumikit ka muna, Micah? Request niya dito. Hindi naman nag-alinlangan ito sa pagpikit. Kung ano man to, Franklin, sana ay hindi to prank ha. Giit ni Micah. Natawa lang si Franklin. Just me, Micah. Saan niyang may paninigurado? Hinila na ni Franklin si Micah. Dahan-dahan niya itong dinala kung saan doon niya gagawin ang sorpresa. Ilang minuto pa ang lumipas ay nasa lugar na sila. Mismong siya ay nagulat sa kanyang nakita. Napakaganda ng disenyo. Di niya inaakala na ganito pala iyong kaganda. Sulit ang kanyang binayad. Handa ka na ba, Micah? Tugon niya dito. Marahang tumango-tango si Micah sa kanya. Nagsignal si Franklin na ilawan na ang mga ilaw. Unti-unti niyang pinadilat si Micah at sa pagdilat nito ay umusbong ang napakaromantikong kanta sa buong paligid. Franklin! Sambit ni Micah. Nakatingin ito sa harapan kung saan nakalambiti ng mga litrato nilang dalawa. Sa nakikita niya sa mukha ni Micah ay talagang hindi ito makapaniwala. Hindi ito umiimik. Tinitigan lang nito ang mga litrato na nasa kanilang harapan. I did this for you, honey. Saad niya sa mahinahon at matamis na boses. Hindi na nakapagpigil si Micah sa nararamdaman nito. Tumulo na ang luha ni Micah at mahigpit itong yumakap sa kanya. Thank you, Franklin. Hindi ko inaakala na magagawa mo to sa akin. Sambit nito. Hindi lang yan. Imporma niya. Ha? Taka nitong sambit. Ilang sandali pa ay lumuhod si Franklin sa harapan nito. Mula sa kanyang bulsa ay kinuha niya ang napakamahal na singsing. Micah, will you be my wife? Tanong niya dito na may paninigurado. Napatakip ng bibig si Micah. Mas lalong tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Oo, Franklin. I'll marry you. Sagot ni Micah na nanginginig ang boses. Inilagay kaagad ni Franklin sa daliri nito ang singsing. Niyakap niya si Micah at hinalikan nito sa labi. I love you, Micah. Saan niya? Mahal din kita, Franklin. Tugon nito sa kanya na ngayon ay umiiyak na. Sa mga oras ding iyon ay alam ni Franklin na nasa kanya na mapupunta ang matagal na niyang pinapangarap noon pa man. At hinding-hindi niya sasayangin ang babaeng yun. Hinding-hindi niya ito sasaktan. Mamahalin niya si Micah sa abot ng kanyang makakaya. Isang buwan na ang lumipas ay araw na rin ngayon ng kasal nila Franklin. Hindi makontento si Micah sa kanyang nararamdamang saya ngayon. Labis-labis ang kasiyahang lumulukob sa kanyang katawan. Habang naglalakad siya sa aisle, ay nagpop naman sa kanyang alaala ang mga nagdaang mga alaala na kasama niya ito. Hindi niya lubos maisip na hahantong ang buhay niya sa ganito. Umalingaw-ngaw sa buong lugar ang kanta na paborito niyang pakinggan. Hindi na rin niya maiwasang hindi mapaluha habang nakikita niya sa unahan si Franklin na nakatitig sa kanya. Nakangiti ito pero umiiyak din. Nang nasa harap na siya nito ay mabilis siya nitong hinalikan sa pisngi. Hindi na ako makapaghintay pa. Saad nito? Natawa lang si Micah sa inasal nito. Mismong siya ay hindi rin makapaghintay. Lumipas ang mga oras ay natapos na rin silang magpalitan ng mahahabang vows sa isa't isa. Hinding-hindi kita ipagpapalit sa iba. Ikaw lang ang aking iibigin, Micah. Iyon lang tumatak sa alaala ni Micah na sinabi ni Franklin pero alam niyang mas malalim pa roon ang gustong iparamdam ni Franklin sa kanya. Mamahalin din kita ng higit pa sa nais mo. Iyon din ang sabi niya sa huling mga salita sa kanyang vow. Basta alam ni Micah, hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. Hindi niya sasayangin ang pag-ibig na nararamdaman ni Franklin para sa kanya. Hindi man sapat ang mga salita niya. Babawi siya sa araw-araw na kanilang pagsasama. Si Franklin lang ang iibigin niya. Pinapangako ni Micah sa kanyang sarili yun. At dyan na po nagtatapos
ang ating kwentong pinamagatang Isang Babaeng Nabuntis ng Isang Milyonaryo. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!